Jing, 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 jing. Jing, jing, jing. Ano yan? Jing, Susunod sa jing. galaw. Na maghahalataan yung natin edad natin. Yung ito. Okay, sige, intro. Oy, this is the J-Train and welcome to Huy Kwento. Uy, Chong, nandyan ka pala. And natutuwa ko kasi may kasama ako ngayon. Yes. Kasama ko ang aking co-host. Wow, Wow, co-host! co-host. Guest host ko. Pakilala ka. Hi, I'm Mariel. At yung pagkukwentuhan natin ngayong sa Huy Kwento natin. This is the first episode of Huy Kwento. Kaya medyo pump up ako kasi nakakatuwa. Kasama pa kita, Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon sa Huy Kwento. Ako, first week pa lang ng February, ang dami nang nangyari, men. Ang dami na agad nangyari, Bessie. Yun nga, yung sa ating showbiz kachipan, si Barbie Sue, namayapa na. 48 years old lang siya. Yun, syempre, di ba, saan ba nating kilala si Barbie Sue? Sa Meet Your Garden. Meet Your Garden. Ikaw, napanood mo ba yung Meet Your Garden? Oo naman. ano yung memory mo sa... grade 4 ako noon. Grade 4. Unang kilig ng yun. Tama ba? Grade 3 or 4. Sa Channel 2 ba? Channel 2. Sa Channel 2 siya pinapalabas. Anong Tapos kada alas 4 yata yun. Kasi naalala ko, pag hapon na, uwi na ako. Yung gusto ko na umuwi. Kasi yung Meet Your Garden na ng alas 4. Yun yung naalala ko na time slot niya. Ano siya matagal? Hindi ko kasi matandaan kasi bata pa ako noon. Mga 1 hour yata din. Ang tagal din Oo, parang yun yung naalala ko. Na ganun siya per episode. Tapos matagal siya. Oh. Yun. Tsaka tagal niya, tsaka haba niya, no? Mahaba. Mahaba Kasi siya. nung nire-run ulit siya noong 2015 ba o 2016, ang tagal niyang Mahaba siya. Yung original nasa Netflix. Parang, pero tinanggal na ngayon. Pero dati nasa Netflix. Tapos trinay ko siyang panoorin. Nahaba pala. Oo, no? Kasi parang simula nung nasa school pa lang sila. Hanggang sa yung one yung one. Nagtrabaho na sila no? Parang hindi. Yun. Tsaka, ang dami, di ba naging dun sa si Sanchay, naging boyfriend si ganito, naging boyfriend si ganon, di ba? Hindi ko na maalala yung original. Tapos natatandaan ko pa yun, yung na-aksidente si Dao Mingzu. Yun. Yung sa kotse. Yung bulik na yung kotse niya, di ba? Yes. Yung, na yun Yung, Tapos may to na may gano'n ba? May Meet Your Garden 2. Yung one. Hindi, yung one, yung nandun sila sa school, like, nasa university sila. Tapos, binubuli nga nila si Sanchay. Tapos yun, yung 2, parang sila na. Yung 1 kasi, yun, natapos nung sila na. Tapos yung 2, since ayaw pa rin nung family ni Sanchay. Ni Dao Mingzu. Ni Azi, wala na. Kay Sanchay, yun, parang pinipilit silang paghiwalayin dun sa 2. Tapos, nagkaroon ng aksidente. Tapos, nawalan siya ng, nawalan siya ng memories. Nawalan siya ng memories. Nagka-amnesia siya doon. Tapos, yun yung, alam ko yung 2, yung iconic scene na, tumatakbo si Sanchay na hinahabol niya yung bus. Kasi hindi siya nare-recognize ni Dao Mingzu. Doon yun, alam ko. Tapos, meron pa di ba yung may scene pa doon na nabugbog si Dao Mingzu, di ba? Meron. Binugbog siya ng mga kagang niya. Kalabang gang. Meron. May, madaming gano'n. Tapos, nung, madami na kasing adaptation din. Yung, ang talaga, yung original kasi yun, siya, manga siya. Galing din pala sa Japan. Japanese talaga siya. Tapos, pero yung unang naging adaptation, Taiwan, yung Meet Your Garden. Pari ba? Yun yung nauna. Oo, yun yung nauna. Tapos pangalawa, hindi. Alam ko nauna yung Hanayori Dango. Yung Japan naman. Tapos, okay. sumunod,
Boys Over Yung Flowers. sina Jungpyo. Yung sila, ni Junpyo, at si Gyum Jandi. Tapos, sumunod, Meteor Garden, 2018 yata yun, na Chinese naman. Galing ng China. Sila Shenye, sila Dylan Wang. Tapos, meron ding F4 Thailand. Dylan Wang? Dylan Wang. Yun yung gumanap na daw Mingsu doon sa China. China version. Tapos yung... Madami na siyang version. Pero alam mo, sa, di ba, ang dami ng version. Pero yung, ewan ko kasi kung nostalgia lang siya. Pero iba pa rin kasi talaga yung, kahit hindi ko pa nare-rewatch talaga yung pinaka-original, yung Taiwanese version. Like, naalala ko ba din? Yung iconic kasi talaga nung scenes na naalala mo pa rin na yung tumatakbo si Sunshine, na hinahabol niya yung bus kasi nandun si Dao Mingsu. Tapos tumapon yung dalang, ano ba yun? Yung orange may dala siyang, ano nun. Hindi yata, may dala siya, pero hindi naman pinakita. Hindi ko maalala kung pinakita ba na may gano'n, na may orange siya or something. Tapos yun, tapos yung nagpa-piano siya. Meron, yung Broken Vow na. Broken Vow. Oh my God. Yun, grabe. Ano pa rin talaga. Yun pa rin talaga yung lahat sa lahat ng adaptation, yung original pa rin talaga na Taiwanese version yung for me. Yung superior, superior. Number one. Yes. Yun nga. Dahil, nung namatay si Barbie Sue. Nung namatay si Barbie Sue, super nakakagulat. Kasi, hindi naman, after ng Meteor Garden fever sa Pilipinas. So, syempre, elementary. Tapos, syempre, parang, nung time na yun kasi, parang grade 4, grade 5, grade 6. Parang iba na kasi yun gusto ko. So, parang hindi na ako masyado yung F4, ganyan. Meron pa rin kasi napapalin sa F4 that time. Pero ako kasi hindi na. Kasi parang, yun na yung nag-start na yung K-drama. Tapos parang naiba na yung So, parang hindi ko naman super na sundan yung careers nila after. Alam ko lang yun si Vanessa Wu, parang mas siya yung kung international, parang si Vanessa talaga yung mas kilala. Mas kilala. Internationally. Gano'n. Pero yung sila Jerry yan, yun, meron pa rin projects pa, gano'n. Or tapos si Barbie. Si Barbie kasi, alam ko, yung last kong balita sa kanya, before siya namatay, kinasal siya sa Chinese businessman. Tapos nagkaroon na siya ng anak and all. Alam ko, hindi na rin siya nag-act after. Parang hindi na siya nag-acting ulit after niya ikasal. Yung first marriage niya. Tapos yun, tapos nabalita nga na nag-divorce sila nung first husband niya. Tapos, nung after mag-divorce, nag-reconnect sila nung ex-boyfriend niya na second husband niya, yung current husband niya ngayon, yung Korean DJ, si DJ Koo. Tapos ang ganda rin ng story nila kasi parang 90s, yun na talaga yung boyfriend niya, 90s pa lang. Kaso nag-break kasi sa Korea kasi, 'di ba, yung may dating, masyado silang strict sa dating. Kapag idol ka. Actually, hanggang ngayon naman, lalo na siguro nung 90s, so nag-break sila. Tapos, kumbaga career muna, bago... tapos nung after, syempre, kinasal na si Barbie and nung nabalitaan ni DJ Koo na nag-break, yung nag-divorce na sila, tinawagan niya yung dating number ni Barbie nung 90s pa. Tinawagan niya. Trinay niya lang natawagan. Sumagot si Barbie. Kaya sila nag-reconnect. Tapos yun, parang mabilis lang din na kinasal sila. Tapos yun, parang 2022 yata yun. Tapos yun nga, parang ang sad lang din kasi yung kakakasal niya lang ulit. Tapos ngayon pa lang sila like, yung together, yung sabihin natin first love niya yon si DJ ko. Ngayon pa lang sila nagsasama. Tapos yung namatay naman siya. Sad naman. Ang bata pa. Yun nga, dahil sa pagkamatay ni Barbie Sue dito sa Pilipinas, may mga nagpaabot ng
rest in peace Barbie Sue. Syempre mga naabutan na artista, mga personalities dito. And syempre ang paborito nating artista na abot ng pakikiramay ay si Christine Reyes, no? Nakalagay doon sa post niya ayun, RIP Barbie Sue, my idol. RIP Barbie Sue. And happy birthday to me. Birthday niya sa yung February 5. Kaya hindi happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo, Christine Reyes. Kung nakikinig dito si Christine Reyes, no? Happy birthday sa'yo, Christine Reyes. Para lang yan yung post ni Jessie Minjola noon. Nung namatay si Rico J. Puno. Ganun din, di ba? Tapos yung RIP Rico J. Puno. Tapos picture niya, naka-two-piece pa. Hindi ko nga alam kung totoo ba yun eh. Lagi kasing meme eh. Lagi kasi siya lumalabas sa no? Oo. Anyway, dito sa bago nating segment, no? Syempre, intro! Ito ang segment nating tatawagin nating ano ang take natin dito sa Catriona Gray. Umiyak sa concert ni KZ Dandingan. Kasi nag-ground concert si KZ. Kamakailan lang. Tapos, nandun si Catriona. Tinapatan siya ng camera. Tama ba o mali? Ano ang take? Tama, mali. Para sa akin, gets ko kung bakit siya tinapatan. Kasi nasa public ka. So, parang nasa unahan pa siya, no? Nasa unahan siya. Lang siya, hindi ko masabi kasi kung tama or mali. Kasi, nasa concert ka, alam mo yun, tapos, yun, matatapatan talaga ng camera, lalo na artista kasi siya. Lang kasi, parang na-i-issue lang ngayon, kasi, yun nga, alam natin yung backstory na, hindi na nga sila, na-break na yung engagement nila ni Sam. Nag-break sila ni Sam. So, ayun. Tapos, malapit, parang isa or dalawang seats away lang si Sam Milby. Nandun si Sam Milby. Oo, nandun siya. Tapos, may ibang angle na, di ba, tinatapatan na si Catriona, tapos humihiyaw na yung crowd kasi umiiyak na si Catriona dun sa screen. Tapos si Sam, parang wala lang. Oo, may ganon. Kaya, hindi ko alam na nandun si Sam. Nandun si Sam kasi, parang yung si KZ tsaka si Rob. Tama ba, Rob? Ata. Rob ba? Rob Moya. Basta yung asawa niya. Yung asawa ni Casey yung may concert. Hindi ba si TJ? TJ yun, di ba? Sino si Rob? Rob Moya. Mami Oni. Nakaka-fine dining restaurant. Si TJ. Si TJ. Natawa ko. Ayun, si TJ. Parang kasing cornerstone artist sila. Tapos under cornerstone din si Sam tsaka si Catriona. Kaya sila nandun, parang feeling ko, kaya sila nandun sa concert. Tapos front row seat pa, no? Front row, yes. Tapos umiyak si Catriona, parang... na si Rob Moya. Tapos anong ginawa niya, ni TJ? Wala, kumanta lang si TJ. Kumanta lang sila, diba? Concert ni TJ yun eh. Tapos andun lang si KZ, parang featuring. Kumanta si KZ kasi, diba, yung mga songs nila. Yung mga songs nila together, yun. Ito pa ang susunod nating... Or concert ba nilang parehas? Alam ko, concert lang ni TJ. Hindi, ano ang take mo doon? Tama ba o mali? Mali. Wala, hindi ko alam. Tama siya in the sense na kasi nandun ka sa concert, alam mo yun, parang hindi lang naman din si Catriona yung tinapatan. Kasi pati yung ibang mga fans, parang yung mga umiiyak, parang pinapakita. Kasi nakakayak naman talaga yung kanta. So, ayun, yun lang kasi syempre Catriona is a public figure, ganun. Tapos alam natin ano pa si Sam, tapos alam natin yung backstory. Daming basher, Kaya kaya siya umiiyak. Daming basher dun sa parang huwag ka nang si Catriona daw masyadong
pasikat kasi umiiyak dapat umiiyak O, doon. hindi Pero naman. 'di ba Pero nakakaiyak kasi yung Diyos ko, kanta. tawag dito sa K-pop concert nga, kahit na hindi naman nakakaiyak yung kanta, umiiyak kami. So, lalo na yun, 'di ba? Nage-gets ko siya kung bakit siya umiyak. Hindi naman, tsaka wala, ewan ko baka Catriona Glazer lang ako masyado. Pero, kasi, si Catriona, if you know Catriona, yung at least yung public persona niya, hindi kasi siya yung papansin, hindi naman Hindi siya kasi siya pam-pam, 'no? papansin, like Na hindi siya tulad hindi ni yung Pia normal Wurzbach. behavior. Sorry. Sorry. Hindi naman yung normal behavior for her. So, para for her to cry at a concert, you Oo. know na, talagang nadala lang talaga siya ng Oo, kanta. tama. Yun, ikaw? Ako ang take ko do'n, oo, tama naman din Mhm. kasi kung nakakaiyak naman din talaga yung kanta at saka nasa ano yun, 'di ba, nakakataas ng moral ng singer yun na, "Ay napaiyak ko 'to gamit yung sing song ko," 'di ba? Yeah, parang, While I'm singing, gano'n. yeah, So tama naman din, kung di naman si Catriona lang yung tinatapatan nung camera at yes. ibang mga fans din naman na umiiyak din, tama naman din, okey lang. Tama Mm. naman, hindi naman siya mali 'no, na para i-bash naman nung ibang tao. Mm. Anyway, yung susunod nating ang take. Mm. Ang take is yung cheating ni co-teacher tsaka ni teacher na 7 years versus 2 months. Alam mo ba yon? Yung Alam ko. nabalitaan yon na yun, na ni co-teacher. Nasa TikTok. TikTok yung TikTok chismis na TikTok cheese. katipan. Hindi naman, parang sa Facebook ata talaga siya Sa Facebook, na-post. sa Facebook ko na din nabasa yon. Ayun nga, 7 years daw, tapos nakabili pa ng motor na. Yan talaga kapag bumili kayo ng motor Motor o kotse, no? Ay! Motor o kotse, ganyan. Tapos biglang naghiwalay, no? Tapos biglang naghiwalay, paano nyo hatiin yun? Sa kanya Mahirap pa kapag yung hulugan pa. Oo. Hindi pa tapos yung hulog. Yun nga, di ba, hindi pa daw tapos Di pa ba parang kinash lang, Ala. parang nag-down si girl, tapos ang nagbubuanan yung... Nako. Pero ano kaya yun? Yung, ba't kaya nag-TikTok lang naman si Marilag, yung may, may Marilag. Ganun siya Good night, may Marilag. Oo, good night, may Marilag kasi. Ang take ko dito, mali. Mali talaga kasi. Mali. Wala, kasi cheating yon girl. Mali. Kasi, bakit nga, basta may iba pang mga kasi, parang, kung yung TikTok lang, nagti-TikTok silang dalawa, parang medyo, okay, gets ko kung bakit aalma yung girlfriend na parang, uy, bakit masyado ka namang, malapit dyan sa girl, parang gano'n. Pero kung yun lang, parang yun lang siguro. Pero yung iba pa kasi in-expose pa kasi nung babae masyado siyang nag-overexpose siya, no? Hindi, I mean, yung mga iba pa niyang in-expose na parang nag-text pa yung boyfriend niya dun sa co-teacher na parang may may cheating talaga. So for me, mali talaga yun. Mali talaga yun. Ang lang din talaga, syempre ayaw natin sa cheaters. Sa cheaters. Sa mga lalaki. Pero ang hindi ko lang gets is yung bakit kailangan pang i-expose na publicly. I mean, hindi ko naman public shaming si ate girl. Kasi syempre, syempre masakit na nag-cheat sa'yo yung boyfriend mo. Pero, ayun, hindi ko lang din kasi gets kung bakit kailangan mag-expose ng ganun. Dahil nasa cheating naman na din tayo, yes. Bumalik tayo dito sa ating showbiz kachipan na ayun nga, si Philmar tsaka si cheating, no? Andy. Oo nga, sobra. Itong February, puno ata ng... Hindi na kayo mabot ng Valentine's. ng cheating, puro mga cheating allegation. Yun nga kay Philmar tsaka kay Andy na ka-surfing ba? Ni Andy tsaka ni Philmar yung babae na parang din no? Tepots din Puti din na yun, ang take mo doon? Pero sabi naman parang may nag-explain na hindi naman daw nag-cheat si Philmar. Nakipaghiwalay daw muna kay Andy tapos
Ay, hindi ko alam. Pero kasi di ba kasal ba sila or hindi? Hindi ko alam. Hindi ba sila kasal? Ano, ang sabi ni Andy dun sa, ang alam ko Ay, hindi sila kasal kasi, di ba, dapat magpapakasal sila tapos namatay si Jacqueline Jose. Jacqueline. Oh, okay. O, tas, Ayun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung tama or mali pa. Kasi, sabi ni, syempre, ang alam ng public, yung side ni Andy. Kasi parang wala pang sinasabi si Filmar. And then, nag-post siya na, ayun, dahil alam, lumabas na to, you can all call me cheater daw. Sabi ni Filmar. Okay. Kasi parang, sabi ni Andy, parang matagal na kasing kaibigan yun ni Filmar. Before pa niya makilala si Andy. Girl best friend niya. Best friend talaga. At yun, tapos sabi nung babae, parang sabi nung girl, babalikan niya raw si Filmar. So yun, binalikan nga niya si Filmar. Ayun nga. Ayun. Mali. Kasi kung inamin ni Filmar na nag-cheat siya, ayun, mali talaga. Mali talaga. Tsaka mali na, sana naman na, si Andy, tsaka si Filmar, may anak na eh. Diba? Sana naman settle down na si Filmar doon na. Pero madaming yan si Filmar. Madaming allegations na cheater. Yung siya, kasi nga, 'di ba? If pumupunta kayo sa mga like mga usual na surfing spots, ganun, like La Union or Baler. Ayan, mga Baler, mga Siargao. Alam niyo na yung mga locals. Yung mga locals na sila, yung mga surfer na gano'n, parang surfing instructor, gano'n. Tapos, talaga, gustong-gusto sila ng mga babaeng foreigners. Kaya nga, kaya 'di ba nakikita mo dun sa mga na-feature sa KMJS na mga yung guy is Pilipino, tapos yung girlfriend niya, puti. Usually, kasi nag-meet sila sa mga ganong places. Like, pumupunta yung mga girls sa, like, Siargao, pumupunta yung mga girls, tapos makikita nila yung mga locals doon. Parang, oh my God, edi syempre, di ba, yung mga local na mga surfing kemi, ganon, na lalaki. Syempre, parang, uy, parang, syempre, yun foreigner na babae, tapos parang syempre nila na parang binobola-bola, tapos nafo-fall naman yung girl. So, yun, dun, feeling ko ganun feeling ko ganun si Filmar. Parang yun yung allegation Bantay sa kanya. Ganun yung allegation sa kanya. Kasi nga, surfing, dun sila nagkakilala rin ni Andy. Kaya, yun, surfing ganun instructor siya. ni Andy si no? Ganun siya. Yun ang allegations kay Filmar. So, yun. Tapos parang meron pang nagsasabi sa Reddit na parang pattern na yun ni Filmar. Kasi parang meron pa parang may iba pa siyang anak. Parang nga. Oo nga. Parang may nauna pa siyang... May naina siya parang before parang Andy, may baby daddy siya. Hindi, may baby mama siya. Baby mama siya. Yun lang. Parang pattern of behavior na. Like, oh my God, kung may pattern of behavior na ganyan, na kunwari, nag-cheat dito, tapos iniwanan, tapos ikaw na yung current, mag-isip-isip ka na. Parang, Paulo Contis, no? Yes. Diba? Kasi, hindi ka yan seryosohin. Hindi sa totoo lang. Ang hirap talagang mag-trust pag sinabi, ay hindi, nagbago na ako. What nagbago makes siya you think na ikaw yung special one? Diba? Nagbago siya for a year, plus babalik siya for... Babalik, diba? Bumabalik lang, nag-cheat lang din. So, anyway, usad na tayo. Susunod nating ang take natin na hindi to take siguro current events sa international. Kendrick Lamar nilibing ng buhay si Drake. They not like us. Oo, nako. Nanalo siya ng Grammys, no? Ng Grammys. 5 Grammys ang pinanalo ni. At ayun na nga, humukay ng malalim si Drake, si Kendrick Lamar. Hinataw ni Kendrick Lamar sa ulo si Drake, tapos nilibing. Yung si Drake, para sa akin, hindi na ako magkakaroon ng music career.
Pero medyo pumapalag pa siya kasi nagkaroon siya ng ano, di ba? May nasa Australia si Drake ngayon. Parang, Ano bang ginagawa parang niya? fine-flex niya na sold out ako sa ano, sa Australia. Ganyan, ganyan. Pero syempre, hindi pa rin magmamarinate yun. Kasi, mga ano pa yun, mga a year or so. Doon niya ma-feel na, uy, teka, medyo nalalaos na ako ah. Ayun lang. Nakakatuwa, no, na Kendrick Lamar the GOAT. Kendrick Lamar the GOAT. Anyway, sa ano na tayo, syempre meron sports. Pasok tayo sa sports. At ito, ang isa sa mga, nako, ano ko natulala ako nung nalaman ko tong balitang to. Luka Doncic napunta sa LA Lakers. Kapalit si Anthony Davis. Nung una okay lang eh. Sabi ko ay, syempre, hindi naman siya okay. Medyo mabigat pa rin naman sa akin. Pero kasi sa akin, si Luka Doncic kasi, siguro kailangan niya ng malalebron na treatment na ano, yung iwan niya muna yung Mavs, laro siya sa iba, kuha siya ring or experience, tapos balik siya sa Mavs, tapos panalunin niya yung Mavs. Parang mga Lebron ganon. Kumuha siya muna ng experience dun sa sa Heat, tapos balik siya sa Cavs, tapos pinalalo niya yung Cavs. So, galit yung tao sa kanya noon, bumalik siya, pinanalo niya yung Cavs, nawala na yung galit ng tao sa kanya. Ayun nga, kaya ako nawalan ng kibo kasi nalaman ko na ang kasama pala ni Luka Doncic na trade si Maxi Kleber. Si Maxi Kleber, fanboy ako ni Maxi Kleber. Noon pa as in kasi ano siya, stretch 4 siya na ano, yung matangkad na 3 points. Fanboy ako ng mga ganun eh. Ayun, kaya natulala ako. Ikaw, kung may nakikinig dito, no, na hindi masyadong familiar sa sports at familiar sa K-pop, ano yung in K-pop terms? Ano yung Luka Doncic, Tinrade Kick, Anthony Davis? Ayun. In K-pop terms, ha? In K-pop terms, paano ba, in K-pop terms, parang, kunwari, Big Bang, Taeyang, tapos pinalit mo kay, si bang ano ngayon? Si 17. Yun, oo. Kunwari, 17 Mingyu yan. 17 Mingyu. Pinagpalit mo sila. Si Taeyang nasa 17. Napunta sa 17. Si Mingyu. Napuntang Big napunta ng Big Bang. Ganon siya. Kasi, parang si Taeyang, okay naman siya. Hindi mo siya pangit, no? Kumbaga. Oo, pero si Taeyang, hindi naman siya, ano ba tong sasabihin ko? Pangit. Oo, hindi naman siya pangit. Hindi naman siya like, yung bomb. Hindi siya bomb. Wala nang makakontribute kasi alam naman natin si Taeyang parang main vocal. Old gods na yun eh. No? Kaso, medyo past his prime na siya. Parang hindi na rin kasi, like, super popular pa rin naman. Pero, hindi na yung prime talaga ng Big Bang na yun. Tapos, nilagay mo sa 17 na nasa peak ngayon, diba? Tapos, tinanggal mo si Mingyu. Si Mingyu, yung parang sobrang, isa sa mga popular na members ng 17. Tapos, pinagpalit mo sila. Ganun siya. Ganun in K-pop terms. In K-pop terms. Anyway, ito pa yung mga sumunod na na trade. Si Jimmy Butler napunta na sa Golden State. Kapalit si Andrew Wiggins, no? Andrew Wiggins papunta sa Miami Heat. Medyo okay naman din sa akin. Sana maging maganda yung takbo ni Jimmy Butler sa Golden State at magandang sanang maging takbo ng karir ni Andrew Wiggins sa Miami Heat. Tapos si Kyle Kuzma at saka si Chris Middleton. Si Kyle Kuzma papunta sa Milwaukee. Tapos si
Chris Middleton papunta ng ewan ko kung saan, sa Washington Wizards ata or somewhere. Hindi ko pa sure kung ano. Basta ang alam ko si Kuzma napunta sa Milwaukee kapalit si Chris Middleton. Yun, no? Anyway, may upcoming segment tayo, no? Na sana naman may magsulat. Sana may magsulat. Na tatawagin natin tong Letters for Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Eddie. Ayan, pwede kayo mag-iwan ng mga kwento or mga tungkol to sa love life or sa buhay, kung ano man yung kinahihirapan nyo, ganyan. Basta pwede natin pag-usapan dito na kung gusto nyo ng anonymously kayo magsulat, okay lang naman, wala namang problema. Itago nyo kami sa pangalang ganito. Yan. Anyway, pwede kayo mag-iwan dito sa huikwento@gmail.com or mag-chat na lang kayo sa page. Pwede naman. huikwento@gmail.com. We're gonna wrap this up. Gusto mong pabati, shout out. Wala ko i-shout I-shout out mo si na Rainy. Shout out sa inyo, di Rainy, Emerald, Nika. Mga team K-pop mo. K-pop friends ko. EXO, ano yun? EXO-L? EXO-L. Yeah, kasi mahilig si ate sa EXO. And, ayun, binabati daw niya si Rainy, si Dee, si Nika, si Emerald. Ay, hindi ka na ibabati. Wag yun. Ako, binabati ko yung mga tao sa Kapilya. Hello, mga kaibigan ko dyan. Taong STI, yan. Sa mga tropa ko dyan. Si Rob, si Jel Cadil. Rob Moya. What's up, boy? What's up sa inyo? Mga trupa ko dyan. Si Yumi, si Danica, si Angel, si Jason, si Mama Alex, si Arjumel, si Nicolay, si Crystalline, yan, mga tropa natin dyan. Si Danica, hello sa inyo. And, natutuwa ako kasi kasama kita, boy. And, tatapos natin tong episode na to. No? Okay, sa susunod na ulit. Sa susunod na chismisan, kwentuhan. This is Huy Kwento with the J Train. And, Mariel. Goodbye.